Yugyugan na! Kung ako'y mag-aasawa, pipiliin ko anak ng sundalo. Alright mga kababayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po'y nagbabalik para sa isa na namang komentaryo at reaksyon mga kababayan. Okay, bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa mga nanonood po sa ating maliit na channel mga kababayan. So ayan, itong si dating Ombudsman Martires mga kababayan, merong ginawang kalokohan bago po siya nagretiro. Mabuti na lang at maagap. Mabuti na lang at mabilis umaksyon itong si bagong Ombudsman Crispin Remulla o si Boying Remulla mga kababayan. At nakita niya po ito. Alam niyo mga kababayan, marami po talagang kalokohan. Basta DDS, basta tao ng Duterte, marami po silang kalokohan. Itong si Martires, malaki po ang atraso nito sa bayan. Hindi po siya nagtrabaho ng tama. Siya po ay unfair at bias. Bias po siya. Ang kanyang pinoprotektahan ay ang mga kadikit ni Digong Duterte. Pero kung kalaban, abay, talaga ilalaglag niya po. Ganyan si dating Ombudsman Martires mga kababayan. Ito po ay nagtrabaho, hindi po para sa bayan. Kaya shame on you, former Ombudsman Martires. Hindi ka nagtrabaho para sa bayan. Ikaw ay nanilbihan para sa mga Duterte. Kaya mabuti naman na wala ka na sa pwesto dahil nakakahiya ka, Ombudsman Martires. Nakakahiya po tong tao na to. Siguro po sinuhulan ito ng mga Duterte. Malaki po siguro ang bigay kaya ganyan na lang ang kanyang pagtatanggol sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Mga kababayan, na-find out po nila na bago nagretiro itong si Martires, dating Ombudsman Martires, bago po siya nagretiro nung July, nagpasok ng 204 new employees ng Office of the Ombudsman mga kababayan. Kalain nyo yan mga kababayan? Nagpasok po siya. Kumbaga, nag-deploy po siya. Sigurado po na mga kasamahan niya ito. Mga tao nila ito. Yan, nag-deploy po sila sa Office of the Ombudsman ng ganitong karaming empleyado. 204 employees. Napakarami. Alam niyo mga kababayan, posibleng mga ispya. Mga ispya po ang mga taong itinalaga ni Martires. So bago po siya umexit, nagtalaga po siya ng mga ispya. Nag-hire ng bagong empleyado, mga kababayan. Buti na lang na-check. Magaling ang bagong ombudsman at na-check po nila. Mabilis umaksyon. Na-check po nila na may bagong 204 employees na isinaksak. Isinaksak nitong si Martires, mga kababayan. At plano ni new Ombudsman Boying Remulla, mga kababayan, na mag-courtesy resignation po silang lahat at mag-reapply. Dahil mahirap na mga kababayan. Dahil baka naman underqualified tong mga tao po na ito, mga kababayan. Or mahirap na. Baka sila po maging hadlang sa proseso. Alam niyo, pinag-uusapan po dito, hustisya. Hustisya po para sa mga
empleyado ng gobyerno na may mga kaso. Mahirap na mga kababayan na talagang dapat kailangan i-screen itong mga bagong tao na itinalaga ni Martires. Ganyan po magtrabaho ang mga Duterte. Mahilig po sila sa mga ganyan. Manang-mana po itong si Martires sa kanyang amo na si Digong Duterte. Marami po silang kalukuhan mga kababayan. Gusto po nilang may tao po sila sa mga ahensya sa gobyerno para pag sila po'y nagkaproblema, meron pong sasalo sa kanila. May sasagip sa kanila. Kalukuhan po ito. Now, I'll give you an instance mga kababayan. Ito po ay napakagandang example mga kababayan. Ito pong ginawa ng kanyang amo na si Digong Duterte. Alam naman po natin si Digong mga kababayan. Mautak. Naglagay din po siya ng mga iba't ibang heads sa different government agencies. Nagtalaga po siya ng mga kasamahan nila para hindi po sila maipit. Okay, for example, sa Ombudsman, Office of the Ombudsman, nagtalaga po siya ng kanyang kabrad. Tinalaga niya si Martires. Dahil it's a key role, napakalaking katungkulan, posisyon po itong Ombudsman. Yan. Sinigurado niya na kasama niya ang Ombudsman. Okay, hindi lang yan mga kababayan. Ang dami po niyang ginawa. Sa COMELEC, sino yung mga tinalaga niya? Yung mga matataas sa COMELEC, mga abogado, mga DDS mga kababayan. Maraming mga taga-Davao ang tinalaga niya. Yan. Nagtalaga sa PNP, andyan si Bato. At sino pa ba yung mga taga-Davao na PNP chief? Ano pa? Nagtalaga siya sa Supreme Court, mga kababayan. Yung mga associate justices. Ito po yung mga itinanim, mga planted po. Mga planted na mga empleyado na kasamahan ng mga Duterte. Alam po natin talagang naplano na niya ito, nagagawa po siya ng mga kalukuhan. Kaya po siya nagtanim ng mga empleyado na kanyang mga kasamahan para hindi po siya habulin, para hindi po siya maipit. Pero alam niyo mga kababayan, hindi araw-araw piyesta. Siguro noon, panahon pa nila, kontrolado nila ang lahat. Pero ngayon mga kababayan, nag-iba na. May bago na po tayong ombudsman. Kaya, it will be a different story mga kababayan. Hindi na si Martires, si Boying Rimulya na. Kaya siguradong pananagutin. Lalong-lalo na ang pamilyang Duterte. Dahil, dynasty. Halos, nandun po sila sa gobyerno, naninilbihan. So, sigurado pong mapapanagot yung mga yan. Si Inday Sara Duterte, yan. Haharap yan. Sino pa? Pulong Duterte, case of plunder, 51 billion. At marami pa po. Yan. Mga alipores ng Duterte, kailangan pong mapanagot sa batas. Kaya mga kababayan, inuulit ko, ito pong si Martires ay may pinagmanahan. Nagmana po ito sa kanyang brad, sa kanyang amo na si Digong Duterte. Mahilig po sila sa mga pangi-ispya. Nagpaupo po sila, nagtalaga sila ng 204 new employees. Hindi po natin alam ang kanilang kwalifikasyon o baka gusto lang nila maging ispya para po masilip po nila ang mga nangyayari sa loob. Yan, pakawala ng Duterte, pakawala ni Martires. Kaya mga kababayan, alam nyo, dapat kasuhan itong si former Ombudsman Martires. Dapat panagutin. Malaki po ang kasalanan nito sa bayan. Kahit retirado na siya, dapat, mga kababayan, managot itong tao na ito. Dapat siya ang maunang matignan, mabulatlat ang kanyang salin. Dahil meron po akong suspetsa na ito ay binayaran, na ito po ay
tumanggap ng malaki. Kaya nagtrabaho po siya ng husto para sa pamilyang Duterte at hindi para sa bayan. Okay po mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo ngayon. Please subscribe to my channel. Maraming pong salamat sa pagdaan. Alright, mag-iingat po tayo lagi. Maraming salamat once again.